Hello guys, welcome back to the vlog. So this is JR, no? Drive RX. Ang dinadrive po natin ay isang Montero Sport 2025 GLX MT. So acquired namin to guys ng 2024, mga around October. So topic natin for today is yung pagdadrive, no, ng GLX. So shoutout po sa mga naka GLX MT na 2nd gen, 3rd gen and 3.5 gen. So nice choice mga sir. Ang pagdadrive kasi nito sa mga hindi masyadong sanay sa manual, so marami naman ding marami naman ding ways kung ano yung style mo sa pagdadrive, di ba? So maraming style yan. So meron tayong tinatawag na defensive driving, but then kung ano man yung style mo sa pagdadrive, nagmamatter talaga kung paano ka, yung attitude mo, no, sa pagdadrive. Maraming magaling magdrive, no? May mga clutch driver din yung lagi nakababad. Guys, about lang naman ito sa mga nagma-manual, no? So helping, no, to decide din yung mga naghahanap ng sasakyan dyan, most especially kung naghahanap ng SUV, but then yung budget nila or talagang gusto lang nila is yung nasa ganitong model, yung mga manual. So I think meron pa rin namang manual si Fortuner, no? Ang hindi ko lang sure is kung may manual pa rin si Everest. Alam ko kasi meron noon, and meron ding manual si Terra, no? Alam ko may manual din yan, yung EL nila before. So marami kasi tayong preference, pero nagmamatter dyan syempre yung budget. Guys, ang sarap i-drive nito, hindi ko na i-sugarcoat. Ang sarap i-drive nitong GLX model na to. Para ka talagang guys dinuduyan. So nagmamatter na lang yung driving skills mo sa attitude mo sa pagdadrive, no? So paano mo patitipirin, medyo racing ka ba? But I don't recommend na magre-racing ka guys, kasi syempre hindi naman to sports car, no? SUV to, no? Nandun yung power, nandun, pero dito sports car, no? Although marami tayong nakikita noon but then that's another topic, no? Yung SUA, masyado ng gasgas yan yung SUA. Kaya din tayo nag-manual, isa rin yan sa dahilan, no? Kasi baka mamaya may ganong talagang scenario. Pero nakapag-drive na rin kasi ako ng automatic guys before to, no? Nasa small car tayo dati, automatic yun, no? So kung ang pag-uusapan ay SUA, parang sa akin lang naman guys, sa opinion ko lang to, hindi ako naniniwala dun. Kasi yung sudden acceleration, unattended acceleration is parang imposible siya, no? Lalo kung ikaw yung kapitan ng sasakyan mo, hindi mo masyadong kumbaga, kung ikaw ba, mawawalan ka ba ng control kung ikaw yung diba? Unless stroke patient, no? Mga ganun. Hindi rin kasi natin alam kung talagang kung talaga bang diba? So kung halimbawa na kayo guys ay nagda-doubt, no, sa si Montero ba ay may ganun, hindi ko rin naman kasi alam din yung opinion ng mga nagkaroon ng ganong experience, no guys. Pero ang masasabi ko lang, di mag-manual tayo. Sure naman sa manual hindi tatakbo yan, no guys. Para ka nang minumulta nun kung tatakbo yan ng manual, di ba? Sa mga manual tranny titos dyan, no, kahit ano man po yung dinadrive natin. Ako personally natuto ko sa Honor type jeep ng aking tatay. Nagkaroon din ng aking tatay ng L300, no? Yung nandito yung cambio guys, no? Ginaganyan-ganyan natin nun yan. Shoutout naman sa mga nakahawak ng L3 dyan. Ang lakas din ng third gear nya, no? Dati dinatakbo namin SBMA, matulin din guys, malakas din. Lalo yung
old na makina, yung 4D56. Alam ko yung second gen ng ating Montero ay ganun din eh, naka ano siya eh, naka ano siya, tawag doon, naka 4D56 na turbo. Lakas doon guys. Parang ang difference lang naman yata is counting torque, counting horsepower lang naman difference sa 4 and 15 eh. Pero ano siya, I think yung timing belt siya, hindi siya timing chain. So doon lang naman yata yung mga main difference. Saka mas mabigat yata yung makina compared dito sa aluminum block na 4 and 15. But then guys, no, ang comment no sa pagda-drive, kasi yun naman ang topic natin talaga. Ano ba yung comment natin sa or experience natin sa pagmamaneho nito ni Monty? So guys, sasabihin ko lang sa inyo, sa mga JDM fans dyan, no, talagang komportable ito, para ang dinuduyan. Doon pala, pag bilabak-labak, gaganyan-ganyan nga rito guys. Nadala namin to ng malayo. Tatlo lang kami, no? So talagang alog-alog din. Tatlo, tapos sa tatlong aso, no? Shoutout kay Makang, no? Na aming kasama lagi pag long ride kami. So para kang dinuduyan dito, antukin ka talaga. Kung ano ka, kung ikaw ay hindi sanay sa ganito kalambot na ano. Pero naalala ko kasi nung araw eh, siguro back in elementary days, no, merong barkada yung tatay ko, naka Nissan Patrol, nakasakay ako guys. Air suspension, hanggang ngayon hindi makalimutan yung lambot tsaka lamig ng aircon ng Nissan Patrol, yung sa Pari. Grabe yun, yung parang pagong na malaki. Dinodrawing ko pa nung araw yung guys, parang ultimate car ko yun noon. But then comfort na yon, no, hindi naman siya super comparable kasi hindi naman, as we know, hindi naman talaga to si Montero Sport, hindi naman talaga to ano eh, hindi siya leather, no, yung sa mga GLS naman. But then na leatherette na lang tong mga upuan natin. Sa ganitong traffic guys, sa mga past video ko, lagi ko sinasabi na madalas ko talaga to na naka-handbrake ako. Naka-handbrake na ako guys, nakaapak pa ako dun sa preno. That's safety all the way, no. Kung medyo dumulas to, nakaapak ka pa rin dun. Unlike yung nakaapak ka lang dito, minsan mabitawan mo, hindi ka naka-handbrake, mas safe yung ganitong handling. So nagbabari lang naman yan, no? Style by style lang naman yan guys. So hindi rin naman natin masabi kung paano yung style ng iba. But then dun lang tayo sa safety side lagi. Kasi syempre lahat naman tayo, mapamotor, mapakotse, paano gusto natin from point A to point B, mahatid tayo ng ating mga automobile or ating mga sasakyan ng payapa, no? Makauwi tayo sa ating mga mahal sa buhay. Lalo pa sa line ko guys, no, ano lang, no, disclaimer lang, hindi ako doktor ha. Ano lang tayo, pangkaraniwang nurse lang tayo guys. But then we handle lives, no. So nandun pa rin tayo sa ano, sa ano, no, more on healthcare talaga tayo, caring guys. That's the bottom line para sa health natin. So kasama yung pagmamaneho natin ng safety guys, no, kasi according kay DOH, no, so motor vehicle accident, pang ilan yan sa common cause of death sa ating mga Pilipino, no. So anong solusyon doon? Mag-ingat tayo guys. Ang gusto ng DOH nga 30 kph na ang takbo natin guys, 30 kph, no. Grabe, pagong na pagong yun. But then the bottom line, sumunod tayo sa kung ano yung batas trapiko, no. Pag-usapan na lang natin guys next time, kasi may nag-comment dito sa one of our videos guys, no, na natatakot daw siya dito. Shoutout sa'yo sir. Shoutout kita sa mga next video pa natin. Comment ka lang ng comment. Ang sabi niya, natatakot daw siya pag nandito, di ba, nasa gilid na. Totoo yun guys, ang gagaling magtago ng mga blue boys dito. Pero kasi ngayon si Yorme na, hindi na sila naka blue, stripe na lang, white na lang sila ngayon, tsaka naka stripe. Shoutout din po sa inyo sa mga ano po natin, magigiting na traffic enforcer, no. Maraming mga nagsasabi ng negative side sa kanila guys, but then lagi natin bibigay yung benefit of the doubt, no. So ginagawa lang nila trabaho nila guys, maraming matitino dyan.
Shoutout din sa mga ano diyan, mga brothers diyan. Yan lang naman ang ano ko, komento ko guys, no? Kasi yung usually kasi yung ating video talaga minsan nakapokus sa pagre-review talaga ng mga sasakyan, no? Sabi ko nga anything under the sun guys. So marami-rami yan, marami-rami tayong pag-uusapan. So kapag nagmamaneho ka ng Montero Sport, ang usually talaga nakapokus yung ano mo, yung iyong isip, no? Galaw ng paa mo sa kung paano mo execute yung ano mo, no? Yung primera, segunda, tercera mo. Pero guys, I can assure you, no, kung ganito yung kukunin nyo, magiging muscle memory nyo na lang yan. Matatansya nyo kasi yung RPM ni Montero malakas siya guys. Talagang yun ang lagi kong kino-comment, malakas talaga to. Ayan, kamukha to, nakasegunda lang tayo. Kasi yung RPM mo naman hindi ka bumababa ng 700 or ano, no? So ano bang tama? Kapag alam mo, nagsiship ka ng ganyan, ano ba dapat ang apakan mo? Preno o magsiship ka agad ng ano? According doon sa pinapanood ko na video, no, parang driving school siya sa Europe. Talagang apak mo muna yung preno. Hintay mong bumaba yung RPM pag nasa 700 ka or pababa. Saka mo magpalit ka ng lower gear, no? So yun lang naman guys. So may mga technique din kasi, no, pag medyo uphill, no? Pag uphill yung ano mo, paano mo siya bibitawan yung ano mo, no? Paano yung gear shifting. So mamamaster nyo rin yan guys, no? But disclaimer hindi tayo although yung ating lisensya ay pro, no? Pero 2012 pa naman natin yan acquired, no? Tagal-tagal na din. Hindi naman tayo nagtuturo ng driving school, no? But then ang ano ko lang naman is take ko lang naman is Montero lang naman, no? Paano natin siya hinahawakan. Kasi like I said guys, owner. Diyan tayo natuto. Shoutout sa mga natuto sa owner type jeep ni mala FPJ, no? Mga ganyan-ganyan. So isa tayo sa mga natuto sa ganyan. Shoutout mga Bulakenyo, sa Bulacan po ako, no? Nagkaisip. Diyan po ako natuto magmaneho. No, actually ayun ng tatay ko, hindi nga kami tinuruan magmaneho ng tatay ko. Kami lang, dalawa ng kuya ko, no? Na nag-aral kami at sa Bante, sa malabas na. At nagkaroon naman tayo ng awa ng Diyos beneficial naman yan guys sa atin bilang adult, tapos nagmamaneho na ng sasakyan. Kasi kahit papano, alam mo yung feeling ng maliit, papalaking sasakyan, natatansya mo na yan guys. Makakabisado mo na siya. So maganda yung ano guys yung handling talaga na itong Montero Sport. So may mga pinapanood ako, actually yung mga idol ko sa vlog na to, yan si Motosed, yung nandyan sa Baguio. Pero pa ako napapanood, no? Taga Baguio din yata, Ilocano rin. Nakalimutan ko lang, pero ano siya, parang kasama niya lagi family niya, no? Si tatay, magaling siya mag-drive, nagno-North Loop siya, ganyan, no? Dami na siyang subscriber guys. So shoutout sa iyo sir, napanood ko po vlog nyo actually. Ng mga nakuha ko na insights, no? Lalo nung nag-i-start pa lang ako dito sa Montero Sport. Si Motosed naman, nakita ko paano siya mag-drive doon sa Baguio. Shoutout sa iyo sir, ang galing mo magmaneho sa uphill, no? Talagang master na master ni sir yung pagda-drive in uphill, no? Talagang magaling siya mag-drive guys. Yun lang naman yun. Nakakakuha tayo ng technique, no? I think yung mga nakapanood na rin yan si sir. Siyempre sino pa ba? Siyempre yung mga Lodi Bells din natin yan. Sila Sir Ron Balbon, no? Naka Montero Sport yan. But then guys, no, nanonood kayo nito, no, one of these days, no, in God's will, no, magkaroon naman kayo naman ang hahawak nito guys. Kayo naman yung magiging Monty owner, no? So sa akin lang guys, hindi nyo to pagsisisihan, no? So yung hirap at tawis nyo na i-google dito at lahat ng gugugulin nyo dito, no, is ma-enjoy nyo naman. Kamukha ko, daily drive ko to So simula na ganito ako, hindi na ako nagmumotor. Actually madalang na talaga guys, no?
ang talagang ano ko na is magamit natin siya, no? Kasi lalo ngayon unpredictable yung ano ng ulan, no? Ito, ano rin kamodel natin guys, 2025 empty din. So paano na ba malaman, no, kung manual yung ano, no, yung na kotse, no? Usually talaga guys, malalaman mo tong Montero Sport kung manual ba siya or ano, sa harap lang yung strip light na diretso, tapos makikita mo na naka ano siya, naka halogen bulb, no? Naka H4 yung sa may ano niya, yung kanyang DRL. But then guys, na DIY ko na pala to. Hindi ko lang nagawa ng video na palitan ko na to. Yung ating DRL is LED na, no? Na palitan na natin to. So madali lang naman guys. Napanood ko lang rin naman sa YouTube yung pag ano, yung pagkabit. But then guys, sa mga ganitong, kung nasa city lang din kayo, no, nandito yung work nyo at kayo ay hindi nag-work from home, talagang lumalabas-labas kayo, no, everyday, kamukha ko, no? Kahit holiday may pasok, eh ganun talaga guys, healthcare tayo, eh. Ang pagdadrive nito guys, may enjoy mo, kamukha niya lang, di ba, may mga konting road imperfection, makikita mo na konting ano guys, para ka lang alon-alon, hindi ka masyadong natatagtag, kumbaga. Disclaimer lang din guys, ha? So hindi naman natin sinasabi na yung iba is matagtag, pero marami talaga tayong naririnig, like yung Fortuner daw is matagtag, no? Shoutout, baka meron kayong pwedeng i-test drive dyan, test drive natin. Sabi daw nila matagtag daw, that's pinaka perfect daw yung suspension, masarap daw talaga yung drive is Everest daw. So moron daw tayo dyan guys, kasi hindi pa naman natin na-experience yan, no? First hand, no? So yun lang naman, kasi liliko ka rin ng ganun, syempre hindi ka rin masyadong matulin, no? Tansya, primera muna yan, pakawalan mo yung segunda. So para ka lang din naman nagmamanual ng ano, no, ng let's say ng BIOS, no, na manual, parang ganun lang din ang feeling guys. Ang pinagkaiba lang nito, syempre mataas to, malaki, medyo mas commanding, no? Although mataas siya, maganda rin yung vision mo guys, no? Lalo pag nandito ka sa part na to, kasi to more on passenger POV to, eh. Ang tingin mo guys, pag ganun, dulo-dulo ng kanto ng ano mo, yun yung visual mo, yung dulo ng hood mo. So para sa akin good points yun, na ganun na ano natin, visibility natin. So mukhang ulan, kaka-carwash lang natin guys, no? Kahapon, malakas ng ulan na to. But then kasi humid, eh, kaya sarap na lang din mulan para lumamig-lamig. So guys, kung medyo decided na kayo, no, na mag-upgrade na kayo, no, ng sasakyan, and ang gusto nyo ay SUV, tapos ang gusto nyo rin naman at the same time is manual, so sama nyo to guys, si Montero Sport, no? Marami kang makukuwang good points ito, not just na ito ay mas attainable, no? So kung nandun kayo sa side na medyo nagbabudget din kayo, no? So consider nyo to guys, maganda tong kumbaga i-try, no? Kasi meron din namang manual ng Fortuner, so meron kayong mga option doon guys. But then kasi as per latest, so today, no, kung sa future mapapanood nyo ba to, 2025, no, around July, parang ang pinakamura pa rin na manual, no, sa mga JDM na ano is ito pa rin. Lalo kung cash guys, sana all, no, kung i-cash nyo to, ang laki ng diskwento, para ka lang bumili ng mga let's say mid variant or base model na mga pickup truck, but then naka SUV ka na, 7-seater guys, no? But then shout out, mapapanood nyo naman sa mga past vlog ko na talagang purchase ko rin naman is pickup truck. Actually guys, proof talaga ako sa ano, no, Navara, no, EL na manual modelo din. Kaya lang dito tayo napunta kasi nga winay natin lahat ng options natin guys, including MPVs, no,
winay natin yan. Meron tayong past video guys about sa ganyan, sana mapanood nyo din, no? Hopefully magkita-kita lang tayo dito sa channel natin, ano guys. So hindi ko na rin to pahahabain, no? Sana kung ano man ang choice nyo, makuha nyo is the best, no? Kasi masarap i-drive yung gusto mo, no guys, yan lang naman. So ingat kayo palagi, and I'll see you soon on my next one. Salamat guys.